Bata pa lamang ako at tulad ng iba na pakalat-kalat sa lansangan o di kaya naman ay busy ang magulang o hugin at kung minsan ay jumijingle pa sa short at pag talagang inaalat ay inaabot ng ebaklos. Ay ang ate ko na ang nakita kong tumayong ina para sa akin. Iyon ay dahil sa pag-aaruga na kanyang ibinigay sa akin na di tulad ng iba na kulang sa aruga. At sa aking patuloy na paglaki, si ate ang siyang gumabay sa akin hanggang sa pati ang butas. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 5 taon ang tanda sa akin ng kapatid ko at ate ng buhay ko. Naitago na lang natin sa pangalang Liza at ako naman ay itago mo na lang sa pangalang Sunny. Nabibilang ang buhay ng aking pamilya sa isang kahig isang tuka o baka nga mas malala pa. Dahil pareho sa aking mga magulang ay walang permanente o matinong hanap buhay. Pagbabarker o pagkukonstruksyon ang kinagisnan kong hanap buhay ng aking papa at si mama naman ay pagtitendera sa palengke at kung minsan ay pagtanggap ng labada mula sa may mga kaya naming kapitbahay. Wala sa squatter area pero ganun ang itsura ng bahay meron kami. Yerong bubong na maraming butas na kailangan namin ang mag-abang at magsahod ng lata, timba o kung ano man ang panahod meron kami sa bahay dahil kung hindi, makikipagpatintero kami sa patak ng tubig kapag maulan. Pinagtagpi-tagping yero at plywood na dingding ng bahay. Yung tipong kahit mga ahas, kasya sa laki ng butas at kagamitan sa kusina na di hamak ay mas maganda pa ang pakainan ng aso ng aming kapitbahay. Swerte na kung magawa namin na makumpleto ang agahan, tanghalian at hapunan. Mahirap pero kailangan namin ang masanay. Mahirap ang ganoong klase ng pamumuhay. Maraming kulang. Yung klase ng pamumuhay na mapapasana all ka na lang para sa buhay ng ibang tao. Walang sariling banyo. Loob ng bahay na pagpasok mo ng pintuan, kita mo na lahat. Meron namang kortina na siyang nagsisilbing divider. Pintuan ng bahay na kapag hindi ka nag-ingat, maaaring masugatan o di kaya naman maipit ka. Klase ng pamumuhay na madalas kailangan mo talaga ang magsariling diskarte para magkalaman ng tiyana. Mga gamit na paborito mo na dahil iyon lang ang choice meron ka. Bagamat ganun ng klase ng pamumuhay meron kami, ay nakayapak naman ako ng paaralan. At kahit hindi ako nakatapos ng elementary, ay nandiyan naman ang ate Liza para magturo sa akin na alam kong di hamak ay mas marami ng hirap na dinaanan kumpara sa akin dahil sa layo ng agwat ng edad namin. At nag-push sa akin para kahit paano ay magsikap akong matuto na sumulat at bumasa para hindi ako maloko ng ibang tao. Noong ako ay magkaisip, si ate Liza ang kinamulatan kong nagluwal sa akin. Yun ay dahil simula nang ako ay magkaisip, si ate Liza na ang nakikita ng aking mata na laging andyan para sa akin. Bukod doon, mas madalas kong kasama si ate Liza kaysa kay mama. At si ate Liza ang tumatayo bilang aking abogado laban sa lahat. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mabinyagan ako upang tawagin na isang tunay na lalaki, ay si ate Liza pa rin ang umalalay sa akin sa kung paano ba mag-asikaso. Yung tipong alam ko sa aking sarili na wala na akong pwedeng ipagmalaki. Bagay na si ate naman ay ganun din, lalo na sa klase ng aming pamumuhay. Loob ng bahay na wala ka namang ibang pwedeng pagtaguan, kortina na pag nahigit sa flooring pupulutin at kung minsan mapapahiyaw ka na lang sa gulat. At nagiging libre lamang ang lahat kung kailan wala ng tao. Noong magkatrabaho si ate Liza, ayon medyo naging maayos-ayos. Hindi naman kasi sa pang-aano
Pakiramdam ko talaga tinitipid kami ng aming mga magulang. Kung hindi ako nagkakamali, ay 14 years old ako nang makasama isang beses ni Papa para mag-construction. Binigyan ako ni Papa ng 50 pesos, ang unang pagkakataon sa buhay ko kung kailan inabutan ako ni Papa ng pera. Dahil ang madalas naman na magbigay sa akin, si Ate Liza. Si Mama naman dadaan ka muna sa butas ng karayom bago ka makahingi. Yung tipo ng magulang na pag sa bisyo may pambili sa bigas wala. Kaya naiintindihan ko si Ate Liza kung bakit ayaw na ayaw niyang magbigay ng pera sa aming magulang. Ang sabi mahirap kitain tapos masasayang lang. Noong magkaroon ng boyfriend si ate, silos na silos ako noon. Dahil ang nasa isip ko, magkakaroon ako ng kahati sa atensyon ni ate. At talagang ipinakita ko sa kanyang unang boyfriend na huwag siyang magkakamali na lokohin si ate. Dahil ako ang kanyang makakalaban. Sa pangyayaring iyon, hindi naman nagbago si ate. At paliwanag ni Ate Liza sa akin, hindi na kami mga bata. At darating ang araw ay magkakaroon kami ng kanya-kanyang buhay at magkakaroon ng sari-sariling kinabukasan. Sa puntong iyon ay nag-focus na ako sa aking sariling kinabukasan. Tama ang Ate Liza. Dahil tanggapin man namin o hindi, darating talaga ang araw, iisang mundo, pero tatahakin namin ang magkaibang daan patungo sa kinabukasan. 17 years old na ako noong unang magtrabaho. Full construction worker na ako noon. Bihira na akong umuwi sa amin dahil kung saan kami gumagawa ay doon ako natutulog. That time, lobo na ang siya ni Ate Liza para sa kanilang panganay. At live-in sila noong una niyang naging boyfriend. Noong mabuhay ako bilang independent, marami akong natutunan na kalokohan. Kasama na doon ang kaliwat kanang bisyo. Sabihin na lang natin na dahil kumikita na ako ng pera, na-enjoy ko ang aking buhay nang walang kinatatakutan at ang tanging alam buhay ko ito, pera ko ang ginagastos ko at pinaghirapan ko ito. 18 years old na ako nang unang magkaroon ng GF. Hindi siya maganda. Kumbaga practice lang, siya naman ang nagparamdam. Effortless naman ang naging ligawan. Matry lang kung ano ba feeling ng merong jowa. Tumagal ng 3 taon ang aming relasyon at mukhang napasubo yata ako dahil inakala kong siya na ang aking magiging asawa. 3 years ba naman? Hindi ako ang nakauna sa kanya pero siya ang nakauna sa akin. At mula noon, sa bawat naming pagkikita, ayos na ang bulalo, ubos, pati sa bawa. Hindi siya maganda pero maputi siya at may edad ng 4 na taon sa akin. At kung ano ang kanyang hanap buhay, yaya ng isa sa may kayang pamilya na aking ginawaan ng bahay. Tulad ng ibang love team na walang sariling space, nagrerenta din kami. At nag-end ang aming relasyon noong mategi. Di umano ang kanyang papa at umuwi siya ng probinsya. Sa aking pagiging construction worker, naging masterpiece ko ang pagiging mason carpenter. At dahil doon, marami akong nakilalang maid, yaya at cook o di kaya naman mga single mom o mga dalagang anak ng mga nagpapagawa ng bahay sa akin. Ako lang naman yung trabahador na pagkatapos ng gawa, hindi mo iisiping panday di paleta, palakon martilyo pala ang hanap buhay. Di sa pagyayabang, malinis ako sa katawan dahil ito ang aking puhunan. At syempre lahat dumaan ang hirap noong dumaan ang pandemic. Hirap na hindi pwedeng ikumpara sa pamilyang merong kaya. Isa iyon sa parte ng aking buhay kung saan ay nakakaisip na ako ng hindi maganda. Magkalaman lang ang sikmura. Buti na lamang at wala pa akong asawa dahil kita ko kung paano nangamote sina Ate Liza na ngayon ay merong 5 supling at hindi alam kung paano o saan kukuha ng ipambubuhay. Gusto ko siyang sermonan, ipaalala kung saan kami galing, kung anong hirap ang aming dinaanan, na dapat hindi na maranasan ng susunod naming henerasyon kung meron man. Dahil tansya ko, ngayon bilang independent, 50-50 ang bumuhay ng pamilya
sa klase ng aking hanap buhay. 39 years old, may hanap buhay na tulad ng ilaw, on and off. Sa ngayon habang hindi pa sure kung magpapamilya o hindi, tulad ng bingo, patantos-tantos na lang muna.